na nagsalita sa publiko si Ellen Adarna, isang pahayag na halos yumanig sa buong industriya ng showbiz. Sa kabila ng ilang linggong pananahimik, tila napuno na si Ellen at sa wakas ay piniling ilabas ang lahat ng hinanakit, sama ng loob, at katotohanang matagal niyang pinili lamang itikom sa likod ng mga ngiti. At ngayong araw, sa harap ng mga kamera at mikropono, wala na siyang piniling pigilan, ibinuhos niya ang lahat na tila wala nang bukas. Ganap na 3:00 ng hapon nang biglang lumabas ang live broadcast mula sa isang maliit na conference hall sa Makati, kung saan makikita si Ellen, nakasuot lamang ng plain cream blouse, buhok na nakatali ng simple, at walang kahit anong kolorete sa mukha. Ngunit kahit payak ang kanyang ayos, nangingibabaw ang tensyon sa paligid, ramdam ng lahat na hindi ito basta interview, kundi isang pagsabog ng damdaming matagal na niyang pinipigilan. Habang isa-isang umupo ang mga reporter, tumayo si Ellen sa podium. Hindi pa man siya nagsisimula, halata na ang pagkalalim ng kanyang paghinga, tila pinipigilang maiyak, ngunit nilalamnan ng galit at pagod ang bawat mahigpit na paghawak niya sa gilid ng mesa. At nang sa wakas ay magsalita siya, tumigil ang buong silid. Tama na. Iyon ang unang salitang binitiwan ni Ellen, malakas, malinaw, at puno ng bigat. Kasunod nito, agad niyang sinabi na napuno na raw siya sa patuloy na pambabatikos, espekulasyon, at maling impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay. Ayon sa kanya, ilang buwan na siyang tahimik, ngunit ang katahimikan daw na iyon ay naging dahilan para lalong palakihin ng publiko at social media ang kwento, bagay na hindi na niya kayang palagpasin. Pinipili ko ang katahimikan, pero hindi ibig sabihin noon ay wala akong karapatan magsalita, dagdag pa niya, habang mas lalong tumataas ang emosyon sa kanyang boses. Sa gitna ng kanyang pahayag, ikinwento ni Ellen ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan bilang isang ina at bilang isang taong gusto lamang mamuhay ng tahimik. Ngunit dahil sa sunod-sunod na intriga na ibinabato sa kanya, mula sa relasyon, sa pamilya, hanggang sa mga akusasyong wala namang basehan, napagtanto daw niya na hindi sapat ang pag-iwas, kailangan na raw niyang pigilan ang pagkalat ng maling impormasyon bago pa ito tuluyang makasira ng buhay ng anak niya. Isa sa mga pinakamainit na linya na binitiwan niya ay ang, "Hindi ako papayag na gawing katatawanan ang buhay ng anak ko. Hindi ako papayag na iba ang magdikta ng kwento ng pamilya ko." Kasunod nito, halos sabay-sabay na bumagsak ang mga shutter ng kamera. Kita sa mga mata ni Ellen ang matinding determinasyon, isang matang tila pagod ng maging tahimik habang pinapanood ang sarili at pamilya niyang binabato ng opinyong wala namang batayan. Sa kalagitnaan ng kanyang emosyonal ngunit matapang na pahayag, direkta rin niyang tinukoy ang mga taong patuloy na nagpapakalat ng maling balita tungkol sa kanya. Hindi siya nagbigay ng pangalan, ngunit malinaw sa kanyang tono na matagal na siyang nagpapasensya sa mga taong hindi niya naman kilala ngunit tila mas may alam pa raw sa buhay niya kaysa sa kanya mismo. Maging ang mga reporter ay tila nailang sa tindi ng boses ni Ellen nang sabihin niya, "Hindi ako perpekto, oo. Pero hindi niyo ako pwedeng wasakin gamit ang kasinungalingan." Sa puntong iyon, tila nabigyan ng pagkakataon ang publiko na masilip ang isang Ellen na bihirang makita, hindi ang palatawa, hindi ang palabiro, kundi ang isang inang lumalaban para sa respeto, para sa pangalan, at para sa katahimikan ng kanyang pamilya. Habang papatapos ang kanyang pahayag, huminga ng malalim si Ellen, saka muling tumingin diretso sa kamera. Hindi na galit ang nangingibabaw, kundi isang uri ng pagod na matagal nang kinikimkim. Sa huling minuto ng kanyang mensahe, malumanay ngunit mariin niyang sinabi, "Ito na ang huli kong sasabihin tungkol dito. Sana pagkatapos nito, tumigil na ang